Anong kamukha nito? Transformer? Or X-Max? Or T-Max? Ba't sabi nila kamukha ng Motorstar saka Rossi? Ang ganda sa personal eh. Tingnan natin mga pengo. I-walk around natin kung maganda yung ating bagong motor, NMAX Tex-Max 155. Yo, what's up mga pengo? So, ngayon, na-walk around natin at nakita natin yung ganda ng NMAX Tex-Max 155 2025. And i-full review natin ito bago natin i-first impression. Ikutin ko lang. Maganda yung ilaw niya. Huwag dumaan yung mga tao. Tinitignan. Kakaiba. Pero depende rin sa tumitingin kung nagagandaan sila. Para sa akin, performance ang kinagusto ko dito. Yung motor na ito ay inspired by X-Max or T-Max na Tex-Max, yung bagong model. Ang nagustuhan ko ang features dito ay traction control, may listahan ako, Garmin navigation, phone connectivity with Yamaha Motorcycle Connect apps, which is tinatawag nila lang Y-Connect, BBA, variable valve actuation, phone charger, USB Type-C na siya, hindi siya yung malaking USB. Pwede ka mag-charge ng cellphone dito. Riding modes, T mode saka S mode, Y-Shift, YECVT, Yamaha Electronic Continuous Variable Transmission, Dual Display Panel, yung panel yan mamaya tingnan natin, Start and Stop System. Ngayon, tingnan natin yung specs nito. This Yamaha NMAX Tex-Max is 4-stroke, liquid cooled, single overhead cam, single cylinder at displacement na 155cc. Merong 15.2 horsepower at 4.2 Nm of torque. NMAX natin ay may carb weight na 135 kg. Siguro ito yung merong engine oil saka puno yung gas tank. Tapos may seat height na 770 mm. So ito yung radiator na liquid cooled to mga pengo. Gas tank nito with capacity of 7.1 liter. Yung gusto ko dito yung itong upuan. Two-tone siya. Black na black, parang matte black dito. Mukhang makakapit komportable siya na upuan. Tapos may NMAX na logo rito. Mga controls, may dalawang side mirror, riding modes switch, low beam and high beam seats, dimmer switch kung tawagin, left and right signal light switch, horn switch. Di ako naka-open. Open natin. Yun ang tunog. Tapos shifter, tawagin natin Y-shift. Tapos back button, menu button, yung matic. Tapos menu button na pwede siyang matagal ng up saka down. Yun lang yung button sa kaliwa. Sa kanan naman ay yung start and stop switch, hazard, saka itong starter para mag-start yung engine. Dito naman sa ibabaw, nabago siya. Naging ganun. Parang manibela ng kotse. Parang dito yung busina. Tapos ang kapal ng kanyang bearings. Hindi niya tinipid. Ito may reserva dito. Left and right kasi hydraulic pares ang preno natin. Unahan sa kalikuran. Tapos may Yamaha logo. Ito yung switch natin sa ignition switch. Tapos fuel saka seat.
Nandito yung, dito ko nilagay yung susi ko. Smart key. Yan. Ito na yung bagong smart key. Merong, ito yung button. Tapos, ito yung, may logo na siya. May features na answer back. Pag malayo ka, tutunog siyang ganun. Pag pinindot mo. Yan. Pag nasa park ka, tapos maraming ganito na motor, i-answer back nyo lang to. Single press lang. Yan. Yan. Tutunog siyang ganun. Naka-plastic pa to. Tanggalin na natin. Ito yung masarap sa bagong motor. Yung tatanggalin ang plastic. Tanggalin na natin. Malabo kasi kapag meron ganito. Alright. Alright. Kada open nyo yung motor, merong warning. Pinag-iingat lang kayo niyan. Accept na natin. Pindutin lang natin to. So makita nyo yung mga indicator. Marang indicator dyan. I-ano natin. Para pakita ko. Yan, nakita nyo yung indicator. Paliwanag ko lang kung ano yun. Dito ay left turn signal light indicator, high beam indicator, TCS indicator, smart key warning light, YECVT warning indicator. Tapos dito ay engine light indicator pag may check engine, coolant temperature indicator, ABS warning indicator. Ito start and stop warning indicator. So ito dual screen sa speedometer, odometer, pwedeng ilipat sa trip meter. Ito yung fuel gauge sa taas. Fuel gauge, yan, puno pa, full tank tayo. Tapos may makita kayo dito na warning kapag kailangan nyo na mag oil change saka bevel change. Menu naman kung paano gamitin, kung ano yung makikita. Pindutin nyo lang once ito yung menu button or meron check na icon. Yan. Music, odometer, trip, para pipiliin mo kung ano yung gusto mong ilabas dito. Yan, dun sa may odometer. Gusto mo odo. Yan. O kaya trip, yung gusto mong ilabas dun. Trip meter. O kaya yung trip F. Yan, trip F. Gusto mong ilabas dun. Meter display, kung anong gusto mong lumabas dito sa display natin. Gusto mo ng tachometer, ECVT, yan, yun ang lalabas. Echo, yung lalabas. Yan ang makita yung average fuel speed. Yan, yun ang lalabas. Bilog siya pag umaandar tayo. Dito sa baba ng display, makita mo yung clock, power modes, naka-T-mode tayo. Tapos tachometer. Tapos yung power modes natin, T-mode, dalawa klase yan, sa taas, indicator, saka sa baba. Tapos YECVT, yung shifter natin, kung nakakambyo na tayo. Naka 1, 2, saka 3. Sa ride na, masusubukan natin yan. Balik natin sa menu. Yung navigation nito is Garmin. Kailangan mo ng apps para gumana yung Garmin. Notification, weather, saka settings. Sa settings, parang select yun. Yan, traction control, pwede mo siyang i-off. Tapos ito, pag ibabalik, ito back. Tapos connection, pwede mo siyang i-off yung Bluetooth nya para hindi malakas sa battery. Back na natin. Tapos information reset, trip mileage reset, yung trip 1, trip 1 saka trip F. Vehicle info, yung mga average speed, average fuel consumption, pwede nitong i-reset, saka trip time. Nabuhan natin. Re-reset natin ganyan. Alright. Back. Baba natin. Clock. Brightness. TFT display. Naka-max na. Speed meter. Yung taas. Ito. Naka-max na rin. Power modes naman. Pindutin nyo lang to. Yung T-mode, travel mode, or touring mode, or tipid mode. Tapos, kung gusto nyo malipat sa sport mode, saka super mode, pindutin nyo lang to. Ito. AS mode na siya. So, kailangan pag na-on mo itong ignition switch, lalabas yung mga icon and mawawala. Parang tinetesting kung okay yung mga sensor.
Tapos kada bukas okay mo ito. Yan, alright. Ito yung visor. Tapos ito yung headlight. Low beam, saka high beam. Mamaya, check natin. Tapos ito yung daytime running light. Dalawa. Parang eye line. Ito yung signal light niya. Ito. Nandito sa ilalim ng daytime running light. Wala na dito sa baba. Wala ka na makikita. Tapos yung suspension na, yung conventional na suspension, yung inner tube niya mataba kasi sa dati. Itong fender na-miss ako kasi makapal siya, ang tibay, hindi siya ma-press, hindi siya maganon, napakahirap, hanggang matibay siya, lahat ng parts makapal. Naka ABS yung harap and hydraulic disc brake. Ito yung rotor disc, ABS or speed rotor disc. Ito yung sensor ng ABS saka speed sensor. Tapos yung mags niya kulay gold or chrome. Tapos yung gulong niya ay IRC SS570F na may sukat na 110 by 70 by 13 48P. Busina nasa yan, naka harap na pag ganun para rinig ng kasalubong, pero nahinahan ako sa huran ng mga putik mataas, pero parang carbon fiber to. May design kung makikita nyo, may design. Ito glossy logo, tapos matte black ABS plastic na yan ha. Tapos yung goma Super B, ang tibay, makapal. Lahat ng parts dito hindi tinipid, makapal. Tapos glossy dito, matte dito, tapos ay naputikan, tasik ng putik. Tapos dito parang carbon fiber dito. Foot peg, ang ganda oh. Ang tibay, ang lakas ng click, ang ganda, promise. Ito yung radiator niya. Andito naman side ay glossy na may NMAX na logo or word na kulay bronze or gold. Pakulay nito ng shock natin na KYB na may baso, may canister. Yung shock niya. Ito naman yung rear hydraulic caliper. Naka disc brake na yung likod niya, pares sa B2. Ito yung rotor disc, may ganun pa rin, merong ito yung ano niya, tornilyo. Ganun din bronze or gold yung kanyang rear mags, rear wheel. Tapos yung gulong niya IRC din. Model ng tire is SS560R by 70 by 13 inches, pares lang. Limit speed 63P, siguro kaya ng 140 150. Meron ditong compartment na maliit, hanggang dito lang siya. Tapos ito mas malalim to, mas malalim dito. May charger, pwedeng mag-charge ng cellphone. Mamaya subukan natin. Ito yung taillight natin, may preno, yun o. I-hazard natin. Yun ang signal light nya, pero na-hazard ko na lang. Maganda yung kanyang rear fender hanggang baba. Iwas putik, talsik, hindi siya tatalsik dito sa harap. Maganda yung ginawa nila. Dual shock siya. And ito yung lagay ng transmission oil. May emblem na or para sticker na YECBT. Tapos ito yung kanyang takip sa CBT, ang kapal. Tapos ang gear oil 100 ml lang, 100 cm3, 100 ml. Mas maliit yung transmission nito kaysa sa sa Aerox. Nasa gilid na yung oil drain plug. U-box natin 25 liters. So to say
Di malalagyan ng helmet. Yung maliliit na helmet lang kasi nga nagkaroon ng korte dito. Parang mas lumiit siya. Yan. Di natin malalagyan yung helmet natin ng KYT. Laki kasi ng shell. Yung maliliit na shell, pwede. Tapos meron ditong parang carbon. Para nga naman hindi magasgasan. Ginawa nilang ganito. Yung signal light na yun, yung low beam. Yeah, low beam. Dito natin ilagay. Sisilaw. Yan. High beam natin. Yan ang high beam. Milaw tong taas. Unang upo dito sa ating NMAX TexMax. Ito, ang height ko ay 5'10". Pag dito ako nakaupo sa gitna, yan again, iting kayo daw ng konti. You know, tingnan nyo, tingin kayo daw ng konti. Tapos, pag dito sa harap, yun, flat-footed. Mga short stroke or maliliit na tao, maliit ang legs, abot na abot itong NMAX na version 3. Upo ka lang dito sa bandang harap. Pero pag upo tayo dito sa likod, tingkayod ng konti kasi nga malabot dito. So ganun pa rin mga pengo pag open ng kilis nito, parang sa Aerox na ABS ko. Pag on nyo ng ignition switch, kita nyo yung Yamaha. Oh, ganda. Alright, first impression natin. Ito lang napansin ko dito. Pag iniikot natin yung rear na wheel, nararamdaman ko yung yung gearing dun sa may YECBT natin. Hindi siya pre-wheel na gaya ng Aerox sa NMAX version 2. Inapi-pre-wheel mo siyang ganun. Ito, kahit iganto mo, maikpit siya. Yun ang napansin ko. On-uli natin. Yan. Yamaha. Naaliw ako dito. Last tuwing under tayo, yung warning na yan, accept natin using this button. Yung magic. Parang menu button. Start natin. First impression ay tahimik yung makina. You know, napakatahimik. Tas ang ganda nito ng takip ng CVT natin. That's YECBT. Alright. Sa una, ang setting natin ay nakatimod tayo. Parang touring. Then, ito, hindi ko pa napapakita. May phone charger to. Pwede kayong mag-charge ng cellphone nyo habang tumatakbo. Diba, nalobot kayo. Nakasaksak na siya USB Type-C. Yung connector nito, hindi na yung malaki na USB. Pares na ganito yung yung saksakan niya or plug. Then yan, habang umaandar, nagcha-charge yan. Bunutin natin para makita nyo. Yan o. Walang takip to. Naghanap ako ng takip nito, pero yung pang B2 hindi siya pwede. Tapos itong phone charger natin, may takip yan, goma, para hindi mabasa. I-reset natin yung mga trip meters. Punta tayo sa settings, then information, saka reset. Tapos yung trip mileage reset, reset natin. Press the check button or select, then press OK, down arrow, then OK. Yan, nakareset na. Tapos ilagay natin rito yung trip meter natin, yung trip 1, para makita natin kung ilang kilometer na tayong nagra-ride. Yan. Yan na ride mapping. So papaalis na tayo, and first impression natin, ang timing ng makina. Ang ganda sa tenga. Tapos ang ganda ng cockpit, ang ganda ng buttons left and right. May hazard pa nga ito, yun.
Di mo umiilaw na hazard. Yun. Ang laki ng turn signal indicator. Tapos okay yung signal light, okay yung pwesto niya. Tapos wala na siyang vibration, wala na dragging. Yung vibration niya, yung parang random mo lang yung maandar yung makina. Konting bait lang, umaandar lang siya. Wala siyang hugong na gaya ng Aerox ko. Yung ang gigigil muna bago umandar. Nakatimod muna tayo, tapos check natin sa first impression natin sa traffic. Tara. Yung brakes, di ko pa nasusubukan kasi nga nasa public road tayo. Napakadelikado na gamitin natin to. Pero responsive siya. Mataas nga lang. Kailangang bilang ko ng lever, ng mga brake levers. Hanap ako ng RCB na kulay silver. Suspension. Nasubukan ko na sa medyo off-road, maraming bitak dun sa may pamuntang pantay. Yan. Ito yung rough road, oh. Subukan natin. Oh! Malupit. Maganda yung kanyang suspension, ah. Maganda dito. Nakakaunat pa ako. Pag mangangalay ka, iunat mo lang yung paa mo. Ayun, oh. Saka gamit na gamit ito sa palusong. Napaka-stable ng NMAX na to. Kagaya ng nakuha yung mga stable niya ng version 1 haka version 2. Napaka-stable talaga ng NMAX. Kaya goods na pagkagagawa ng NMAX. So ngayon, quality na yung NMAX. New technology na may YE-CVT. Saka ito, nalilito ako sa busina, saka Y-shift, yung shifter natin. Nalilito ako na magbubusina ako. Y-shift ang aking pindot. Mag-Y-shift ako, o mag-shifter ako. Yung busina napipindot ko. Pero yung signal light, okay na okay. Saka itong high beam natin. Ang ganda ng cockpit natin, yung dual display na TFT panel. Ito LCD sa taas, tapos TFT dito sa baba. Meron siyang navigation, update ng weather, at marami pang iba. You can connect this one sa Yamaha Motorcycle Connect application. Saka sa Garmin Street, limutan ko. Dapat naman sa traffic, mamaya subukan natin, punta tayong bayan. Sa ahon naman, kung tatanungin nyo kung kaya ng timod sa mga abil, kaya naman mga pengo. Ito yung vlog ko na nakaraan. Lakas din na, nakatimod ako. Lakas! Kaya naman mag-ahon. Basta isip mo siya ng shifter natin. Segundan nyo yung cambio. Yun ang motor na puro hiyaw. Wala namang polis. Wala pa tayong RCR eh. Alright, ito na yung traffic. Sa singit naman, yung pagka siya manabela mo, kasya ka na rin. Kasi mas numipis yata ito. Yun o. Yan, nasasanay na tayo. Konting practice lang. Yung busina, kailangan nyo magpalit. Parang hindi bagay sa motor. Malaki yung motor, pero ang liit ng boses ng busina. So, maganda siyang pang banking, talagang opya. Lakas ang preno. Left and right yun, lakas ang preno. Sa turn radius naman, liliko tayo dito sa may RCBC. Okay. A few minutes later. Sa timod, gusto mong mag-overtake, okay lang. Medyo malalim lang yung bira. Performance ng timod, walang masyadong randang kasi nga binaba niya yung power ng motor. Siguro mga 60% kung may kukumpara natin. Depende sa 4%, no?
Yung suspension sa harap ay mas mataba na yung inner tube. Konting kapalan pala, masasanay rin yung kamay natin sa busida. Napaka-relax. Ang ganda ng upuan niya, lambot. Masarap upuan niya. Pwede sa long ride. Pag may angkas kayo, pwede naman tong i-ride na nakatimod. Pero kung gusto mo ng medyo mabilis ka at responsive, konting pihit lang, pwede mo siyang i-S mode. Yan. S mode natin. Kahit na umaandar, makapag-S mode tayo. Yan o. Yun. Nag-shift na. S mode. Medyo tumakas yung RPM niya. Konting pihit pa lang. Mas malakas na yung engine niya. Sa ating mode, nililimitan yung RPM. Lakas ng power. 72 agad. Wow, overtaking. Random mo yung power pag nilaro-laro mo yung throttle, yun, parang yung dumadamba, ganyan. Siguro naman safe naman yung gulong nito. IRC yung ating gulong. Mas matagal yung buhay, lifespan na ang gulong nito. Kung gusto mo ng power, mag-S mode ka. Kung gusto mo ng chill, mag-team mode ka. Yung riding mo sa atin. YCBT mga pengo. Yamaha Electronical Continuous Variable Transmission. Pero ang shifter ito para ma-shift mo siya ng 3 beses. Para mag-low speed ka pang uphill sa downhill. Tapos ito yung kanyang cover. Dito ang banda, merong motor yan. Yun ang nagpapagana. Pag nagcambio ka, papaikutin niya yung sprocket na malaki dito sa may likod ng pulley. Tapos bubuka yung pulley nyo sa drive phase. So pag bumuka yung pulley sa drive phase, luluwag yung harap. So ngayon hihilahin na ng third drive yung belt. Kaya pag umatras yan, maglo-low speed, kakaroon ng RPM. Depende na lang sa level ng shifter mo. May 3 level yan. Isang mahina, number 1. Number 2, katamtaman. Pangatlo, mas mataas na torque, mas mataas na power. So ngayon, testing natin ng uphill. Ito at least 3,000 RPM para ma-activate nyo yung shifter. Pag mas mababa sa 3,000 RPM, hindi ka makapag-shift. Sasabihin sa iyo, negative. Negative yung ginagawa mong pagkambyo. Kasi wala kang RPM. Naka-SMED tayo, tapos naka-BBA at 5,000 RPM. 6,000 RPM, gumagana yung BBA. Yan. Ito, magamitin natin yung shifting. Primera, segunda, tercera. Baliwala. Medyo aggressive yung kanyang pag-deactivate kasi naka S mode tayo. Naka-T mode medyo matagal. Tandaan nyo, pag nag-shift kayo ng acceleration, pag uphill, pag release ng throttle, mag-deactivate. Ito downhill naman, mga pengo. Ito matagtag na kalsada to. Kasi nga, semento. Ito, gigilid tayo, medyo isipit tayo ng konti. Gawin nating 50 kph. Tapos, cambio tayo, primera, segunda, tercera. Humugong, diba? Pag mababa yung RPM sa 3,000, mawawala, deactivate. Yun. 2,000 RPM, mag-shift ka, hindi siya gagana. Yan, pag ganyan. Yun, hindi gumana. May nagbe-blink na negative kasi mababa yung RPM. Ganun din naman dito. Pag nag-shift ka ng segunda, shift,
Yan, segunda, i-preno na natin konti para mabilis yung ano. 3,000 RPM, deactivate. Ganun din. Isa pang gamit, di ba, na-appeal natin, gamit ang shifter, na-downhill natin, gamit ang shifter. Hambawa, mabilis ka. Diba, 80 to 90 ka. Imbis na brake ang gamitin mo, imbis na brake lang yung gamitin mo, may tulong tong shifter. Yan o. Yan, pwede mo siyang gamitin pang bangkingan. Kahit primero lang, pwede na yan. Depende na rin sa gamit mo. Bangkingan, shift, random na yan, shift pa kung gusto mo na aggressive. Sa muffler naman, kahit naman di ka mag open muffler, okay lang. Kasi hindi naman siya pigil. Alright, may testingin ako. Di ba, tachometer rin. Pwedeng maging echo. Yan, 39.8. Tingnan natin kung anong mababago. Ano yung kakalabasan kapag tumatakbo. May graph siya, may graph. Yan o. Kung tipid ka ba or walwal kung manakbo, you know, may green siya. Pati tinesting ko, no. Okay. Makikita dito yung pihit ng throttle mo. Ayos high tech. Bagay natin. Lagyan natin sa speed. Yan. Ayan. Tingnan natin pag tumatakbo. Okay. Nakalagay na speed visualizer. Tapos may bilog na lumalaki na kulay blue. Alam ko pag nagkukulay red siya, pag naka 100 kph. Kumbaga speed limiter. Ayos Ang ganda. Ang ganda ng technology nito na NMAX TECMAX. Siyempre, pag nai-release mo yung throttle, made-deactivate naman yan. Alright, mga pengo. Dito na tayo. Dito tayo sa Madari. So, yun nga mga pengo, no? Yun ang ating impression sa review dito sa NMAX TECMAX na mukhang motorstar. For me, okay lang na mukhang motorstar. Kasi yung performance ang mas gusto ko. Wala na tayo sa papugian. Nandito na tayo sa performance. Siyempre, araw-araw mong gagamitin. Hindi mong noise naman yung pagandaan. Yung pagandaan looks is a plus na lang. Pero sa performance, yun ang nagustuhan natin dito sa NMAX to. Yung black color nito, gusto ko kasi mas shiny siya sa Black Mamba na matte. Fuel consumption natin, dati nakapag 44 km per liter ako. Ngayon na medyo pumipiga tayo, siyempre mas malakas sa gas yun. Yan, 39.2 km per liter. May uphill sa kapatag, may downhill. Hanggang dito na lang mga pengo. Comment down below kung nagustuhan nyo itong vlog natin, ay i-share nyo. Alright mga pengo, hanggang sa muli sa another episode. Stay safe and race always, and bye-bye. Tatas tayo. Alright. Doon pa rin.